Senior Associate Justice Marvic Leonen muling sinuplak ang mga kongresista at mga senador na panay ang reklamo tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ni Justice Leonen na tungkulin ng Korte Suprema na tiyaking sumusunod sa rule of law ang politika sa bansa at hindi para paboran ang sinuman. Pero ang mga nangangarap na ma-impeach si BP Inday ay ayaw tumigil sa kangangawa. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel upang updated ka sa mga mahahalagang balita sa ating bansa. Matatandaang, ito ang sinabi ni Justice Leonen sa unang paglabas ng resulta ng impeachment. It is not our duty to favor any politics result. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law. At dahil sa ingay ng mga kongresista at senador na hindi pabor na mabasura ang impeachment ni BP Sara, ay muling nagsalita si Justice Leonen para supalpalin sila. If you knew who we are, you will cease calling us gods of judiciary. The Supreme Court is not perfect. Citizens and academics certainly have the right to call attention to the fallibility of the courts. The Supreme Court should not be immune to public scrutiny. It should thrive on it. The Constitution reiterates and underscores our role as guardian against grave abuse of discretion by any branch of government. Dissenting opinions are expressions of hope that may be addressed by some justices to consider erroneous judgments who we may be able to sway the majority. In my view, the legitimacy of a court depends on the quality of its judicial opinions. End quote. Sir, pag-uusapan din ba yung ruling sa Supreme Court sa impeachment mamaya sa caucus at ano yung personal position mo dun? Wala sa agenda, subalit tiyak ko mapag-uusapan yun dahil imposible namang hindi. That is considered what we may call the elephant in the room. So malamang mapag-uusapan yun mamaya. Salamat sa tanong. Iba ang aking personal na opinion kaugnay sa magiging posisyon ng Senado. Tulad ng sinabi ko kahapon, kung hindi pa kayo inaantok kahapon, hindi, umaga pa lang yan. Hindi porkit tagapangulo ako ng Senado, kamay ko lamang ang nagdadala ng tiyempo at magdidikta ng direksyon ng Senado. We are a collective body and we will be deciding upon these matters collectively also after deliberation and via a vote. Personally, ang posisyon ko ay bilang abogado ay ito. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. Ilang pananaw pa kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema? 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado ng mga panahong yun, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yun, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay, Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yon. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang maestrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is void
is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasa din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mula't mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon, narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maialis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, edi ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang, at pangalawa, kaugnay sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula majority at unanimous decision ng Korte. Yes. Pag-uusapan niyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa... Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod nakalagay kasi sa sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of dulo man lang bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso, yung impeachment court, at dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. So regular session possible later? SB, scenario lang. Depende sa mapag-uusapan mamaya. Total naman, itong mga unang araw na ito, wala pa naman kaming panukalang batas na pwedeng talakayin dahil kailangan ma-first reading muna lahat ng mga panukalang batas na final. Dahil nga bagong kongreso ito, kailangan i-refile lahat ng mga bill na hindi napasa noong nagdaang kongreso. Just to be clear, isa na lang. Personal nyo, SP, is hindi na kailangan mag-convene after the decision of SC. Yes, and if the Senate will act on it, the Senate should act on it as a Senate in plenary. Pero sabi nyo, SP, nung previously, pwede namang hindi sundin ng Senado yung kautosan ng Supreme Court. Ang sinabi ko noong nakaraan, pinagpapasahan pa rin. Pagpapasahan din namin mamaya yan dahil iba-iba opinion ng Senate. Hindi pwedeng sundin. Ang sinabi ko, pagbobotohan lahat. Dahil noong mga nagdaang panahon, di ba nga, sinabi ko sa iyo, pinagbotohan ng Senado kung susundin ba o hindi yung TRO kaugnay sa foreign currency deposits ni dating Chief Justice Corona. Sa botong 1310, nagpasya ang Senadong sundin ito. Ganon din marahil ang makikita natin kaugnay nito. May magmomosyon, halimbawa lamang, na aksyonan na o anong gagawin o magtatanong anong gagawin ng Senado kaugnay ng Supreme Court decision, may sasagot at magsasabi at manghihiling ng motion. Pag walang nag-object, edi yun na yun. Pag may nag-object, edi pagbobotohan. Pero yung botohan ng Sir kay CJ Corona as an impeachment court, hindi as legislative body. Yes, pero yung botohan din naman kay dating Pangulong Estrada as a legislative body, as a Senate. Dahil yon nagbotohan sila sa impeachment court dahil yung issue na bring up during trial na. Hindi naman tiniro yung buong proceedings. Ang tiniro yung pagbubukas, yung pag-issue ng subpoena doon sa foreign currency deposits as part of the trial. Sir, so we're saying na kung inaksyonan niyo itong February, sana tapos na yung impeachment, hindi na pag- Babalik na rin ko, kung inaksyon na namin, at anong itsura namin ngayon, na bawal pala lahat ng ginawa namin. Paano kung nag-convict ang Senado? Bawal naman pala lahat dahil nilabag naman pala yung Bill of Rights at right to due process ng nasasakdal. So babalik na rin ko, Sally. Baka naman kaya minamadali ito noong mga panahon yun ng iba? Ay dahil alam nilang may problema o maaaring magka-problema, rason para madali ng kamay namin. We exercised not wanting to violate any constitutional provision and juxtapose that to what the House did after the Supreme Court decision. Without an abundance of care, they hurried things and the result is what you have seen now, given the Supreme Court decision. Correct. Sa tingin ko, hindi pwedeng pulaan yung pagiging maingat ng Senado. Lalo na sa nakita yung desisyon ng Korte Suprema kung saan yung pagmamadali ang pinulaan ng nilabag ang karapatan sa due process ng nasasakdal. Pero na-declare daw yung public na nalaman, ano ba talaga yung past? Hindi lamang impeachment ang mode of accountability para sa mga opisyal.
Investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, kaso sa Ombudsman, lahat ito ay mga avenue para mag-exact na accountability para sa mga opisyal. Dahil, tandaan nyo sa ilalim ng saligang batas, Pangulo lamang ang immune from suit. Hindi immune from suit ang ikalawang Pangulo o iba pang impeachable officers. So hindi nila maaaring sabihin, walang ibang avenue. SB, balik lang ako sa SONA kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung insertions. Kayo, ngayon po ay kayo din ay nakakasuhan na nasa likod ng 140, Nino? almost 140. Nino? Yung report po na lumabas sa Nino, Politico. Sino nga yung nag-aakusa? Apo. Yung media? Sa Politico po, na merong Sino nga? report. Sino nga? Sino nga? Yung mga Who are media they- reports nga No, po. who are they quoting? It's difficult to answer because you're not quoting anyone. Sino Sino sinasagot ko? doon sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino man sinasagot ko? Sagutin ko. Sa yun daw, yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Sunod sinabi, 142 billion. Sunod, binron. Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang. Sunod, sinama si Senator Villanueva. Sunod, buong Senado na raw yun. Bibigyan ko kayo ng kabuuang sagot. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila, binago ng Senado, nasaan yung 500 bilyon yung pagbabagong yun? Saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalitaban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipin. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na. Alala lang yun. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang. Nagsalita na yung Executive Secretary. Imbestigahan daw, hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to, kundi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero just to seek clarification, did you or did you not introduce No, 150 billion? No, of course not. dun sa kahit po sa Sorsogon? Sa Sorsogon, nag-ano? Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. Meron may changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Now, again, is the NEP perfect? Hindi naman din siguro. Ang importante, transparency kaugnay sa mga pagbabagong yun. Ngayon, kung pipintasan nila, ulitin ko bagaman alam kong demolition job ito mula sa ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan. At bagaman tapos na, para sa akin, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. At dahil lamang siya ang napili at napipisel kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pag-warning sa akin ng ilan sa mga kasamahan ko sa Senado na gagawin yan. Tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, sasagutin ko yan na may buong tapang at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Aimee, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason kung bakit hindi siya pumirma. Bakit hindi siya pumirma sa Sa GAA. Yung BICAM ng GAA. na hindi sila pumirma sa GAA, siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na yun? Kasi nga alam nila yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA, kaugnay sa GAA ng 2025? Ang kaibahan, naging mas transparent, nalaman ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yon? Kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari ng nagdaang panahon. Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din. Yung sinabi po ni Sen Aimee, hindi lang siya allegation. Totoo daw po, yun daw po talaga yung nangyari. Alin? May mga senador na nag-insert ng budget, although ayaw niya rin diretsahin yung mga pangalan kahapon. May mga nag-insert, may mga nag-amend. Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amyenda ka ng bagad, illegal na agad, bawal na agad, hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So, anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit ba't pa kami mag-hearing? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nag-line item ng bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention of pork barrel. Kung maalala nyo dati,
puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-unahang pagkakataon na ako'y naging chairman. Doon lamang ni line item yan. Doon lamang nakita ang mga bagay na yan. So, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin. At bahagi lahat at pamumulitika ang mga akusasyong binabato ngayon. Myla. Since na-mention yung 600 billion, and 1.9, Sino? na-mention yung 600 billion, sabi niya Senator ano? 100 amendments ng 600 billion. So, ibig sabihin, sir, Roughly, yung proposed amendments. so yung Yeah. remaining, sir, amendments ng House ba yan? Halo-halo. May amendments din ang mga ang DBM. Kasi may mga errata din na pumapasok, hindi ba? Sa mga nagdaang panahon. Pero, sir, Minsan may hinahabol sila na, uy, nagkamali, na madali, dapat ganito to. Minsan yung mga departments mismo gustong baguhin yung sarili nilang budget. Dahil may nakita silang pagkukulang o nagbago yung priority o may tuloy biglang nasira na kailangan iliko yung pondo ron habang pinag-uusapan yung budget. Marami naman pwedeng panggalingan yung pagbabago. Pero, sir, wala kayong idea kung magkano yung amendments na ginawa ng House, on the part of the House? Myla, because halimbawa, kung may nag-propose sa komite, tapos yung vice chairman handling the committee adopted the verbal recommendation, the verbal request made in committee, kanino yon? Wala namang parang bill na, di ba? Pero nasa record. Kung gusto mong i-trace, makikita sa record yun, nagpanukala at diniscuss yun sa komite. At pagdating ng report ng vice chairman, kinary ng vice chairman yung proposed amendment na yun. At later on, pinagbotohan, kinary ng plenaryo yung proposed amendment na yun.